Tinawag ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang presidente ng oposisyon. Binanggit ito ng senador sa kanyang isinagawang kontrasona kahapon, isang araw matapos ang ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong July 27. Inilarawan ng senador si PBBM sa naturang posisyon kasunod ng pagtatanggol sa mga kasamahang senador na nahaharap sa mga kasong plunder, gaya ni na Senator Jinggoy Estrada at Senator Rodante Marcoleta, pati na rin si Senator Ronald Bato de la Rosa na may warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC. Sabi ng Pangulo, I am president not only of my family, and it is worth yung palakpak na binigay sa kanya. But can we add, the president is also not only the president of the administration, he is also president of the opposition. Sa talumpati ni Senator Cayetano, ipinakita niya ang kanyang pagdududa sa patas na pagpapatupad ng batas sa bansa dahil sa nangyayari sa kanyang mga kasamahan. And respectfully, I believe that Senator Bato is fleeing unjustly because he cannot get justice. I believe Senator Jinggoy and Senator Marcoleta are political prisoners, and that if it wasn't weaponized, they will be able to at least go out on bail. So Mr. President, these are things that we should talk about as a Senate. Dahil dito, muling iginiit ng mambabatas na dapat payagang dumalo kahit sina Senator Estrada at Senator Marcoleta sa isinasagawang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Beyond politics, beyond emotions. Sabihin nyo na mali ako, but should they be allowed to attend the impeachment? Sabihin nyo na mali ako and they're not political prisoners, but are they getting the justice? Pantay-pantay ba ang hustisya o selective justice po tayo ngayon? Mr. President, I don't know if there's a slide, but if there is, please put it on. Samantala, binigyang diin din ni Senator Cayetano sa kanyang kontrasona ang iba pang mga kinakaharap na problema ng bansa, kabilang ang lumalaking utang ng Pilipinas, mababang sahod at ang kakulangan sa regulasyon ng mga vape. Nanawagan din siya na ipawalang bisa na ang K-12 program at ipagpatuloy ang investigasyon sa malawakang flood control project scandal. Panghuli, hinimok niya ang pamahalaan na magtulungan at magkaisa sa pagtataguyod ng iisang national vision o pananaw para aniya sa bansa. Jed Neresina, humahataw sa Balita Ngayon.